I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. So yun mga bes, kung nakikita nyo dito, limpak-limpak na salapi. Itong nakamask na white, ito, nasa video po yan, isa po sa mga nang babato. Itong mama na ito. Ayan ito, isa sa mga nang babato. Nasa video po yan. 'Di ba? Tingnan nyo dito kung ano nangyari. 'Di ba, maliwanag. Mas maliwanag sa sinag ng buwan. Binayaran ng mga yan para manggulo. You see? Ano ngayon? Sana imbestigahin ito para malaman yung katotohanan. Pero dahil dyan mga kababayan, ito po ang sinabi ng DCRH. Ito basahin ko sa inyo. Yan po yung nangyari kahapon. Nakikita nyo dito, ito po yung sinunog, no? Itong, ano ba tawag dyan? But anyway, ayan. Ang sinabi dito, pakinggan nyo dito, basahin ko. Sabi po ng DCRH News, isang Filipino-Chinese at isang abogado ang itinuturong nagpundo umano sa grupong sangkot sa kaguluhan sa rally laban sa korupsyon kahapon. Sa panayam ng programang 2x2, ito si Katunying sa DCRH nitong Lunes ng umaga, sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno lumalabas sa inisyal na ulat dating politiko sa Maynila ang nasabing Filipino-Chinese. Kasapi umano ang dalawa sa partido politikal na sinasabing nagpundo sa grupo. Ayan mga bes, basahin po natin ng buo. Isang dating politiko sa Manila, isang abogado, founder umano ng grupong nanggugulo sa rally kahapon. Isa pala siyang abogado, guys. Filipino-Chinese and lawyer are being tagged as alleged founder of the group involved in the riot during an anti-corruption rally yesterday, according to initial reports cited by Manila City Mayor Isko Moreno. An interview with the DCRH early Monday morning said the Filipino-Chinese individual is a former politician in Manila, both suspect member of Partido Political, allegedly financed the group. You see? Yan ba ang mga kabataan na yan? Hindi naman basta-basta manggugulo yan kung walang nasa likuran So I think, itong Filipino-Chinese na ito, kailangan imbestigahin yan. Baka mamaya, isa sa mga membro ng triad yan para lang manggulo dito sa Pilipinas. Ginagamit lang ang mga kapwa nating Pilipino. At for sure, alam nyo naman, siguro mga kababayan, ang mga nasa likuran nito, may koneksyon yan sa ibang partido. Diba? Hindi natin alam kung anong partido yan. Ito lang ang kaisipan ko lamang. Baka mamaya, alam nyo na, para lang manggulo. Kasi, alam nyo kung bakit nanggugulo sila? Kasi alam nila, talong-talo sila. Hindi talaga sila kumbaga makausad sa kanilang mga plano. Why? Because ang Diyos ay laging nandyan. Pag gumawa ka talaga ng katarantaduhan, kasamaan, lalo't pa ang punteriya mo, ang isang pinuno ng bansa, my goodness, guys. God will not allow that. Alam po natin yun. Ilang beses na nagtatangka ang mga yan para pabagsakin ang Pangulo. Never sila mag-success. My goodness, 3 years na. Binabantaan ng Pangulo para patalsikin yung destabilization na totoo yun. Sus Mariusip. Kaya nga magiging magmatsyag ang ating mga kapulisan, lalo na po dyan sa Malacanang. Sabi dito, inaalam namin kung kaninong galing itong nagpundo kasi nagkabayaran ayun, said Moreno, malalaman din natin kung ano ang totoo. But for the meantime, dalawa yung pinagdududahan natin. Moreno added that more than 100 individuals have been arrested and are now detained at the Manila Police District. Dapat paaminin ang mga yan. Alam nyo mga kababayan, natatandaan ko, sabi ng ama ko noon, itong mga
mga masasamang tao, pag nahuli sila ng mga pulis noon mas mas stricto yung mga kapulisan noon, no? Pag nahuli at hindi umaamin, natatanda ko yung sinabi ng ama ko, tinutorture talaga. Hindi yung torture na torture, yung bang iniipit ang kamay ba ng bala. Para magsalita. Naku, masakit yun, Nes. Noong mga panahon na yun. Hindi naman torture na torture. Hindi, iniipit lang daw talaga yung mga daliri nila ba ng bala. Para nang sa ganun, mamimilipit sila hanggang magsalita sila kung sino po kung ano ang katotohanan. Ewan ko lang kung related kayo dito sa, yun lang sinabi ng ama ko. So makabilang kabilang buhay na yun sabi dito, kakasuhan lahat yan ng arson, ng damage to property, government property, and private property. May mga minor de edad din, sabi ni Mayor Moreno. Meanwhile, the NCRPO reported that 102 people were arrested and charged are now being prepared against them. The police also said that at least 130 officers were injured during the riot. The Philippine National Police was on red alert. An implemented maximum tolerance. It can be recalled that the group set fire to a container truck. Placed on Ayala Bridge. During the Baha sa Luneta Action Laban sa Korupsyon Rally, they also destroyed and burned a motorcycle. Nako, delikado kayo dyan, mga bes. Hindi ko na ipakita yan, mga kababayan. Hindi ko na i-click kasi baka maano tayo ni YouTube. Stone throwing incidents were also observed. Yan po ang kaganapan kahapon. Ito yung container, no? Yan, no? Ito yun sila. Kung makikita mo dito, yung nakamas kanina na nagtumanggap ng pera, pinanood ko kasi, ang haba kasi ng live no? Yun, isa sa doon talaga, yung nakamas na white, na parang joker ba yun? Tumanggap ng pera. Obvious na obvious Stone throwing incidents were also observed with drugs battles and metal objects hurled. Particularly in the Menjola area. The ILG Secretary June B. Ramirez said on Monday that the group had planned to burn down Malacanang. Lumalapit sila sa Malacanang kasi yun ang intensyon. Alam nyo, makapag-isip kayo, sino po ang talagang totoong nasa likuran? 'Di ba? Bakit Malacanang ang punterya nila? Sino ang nasa likod? Alam nyo na. Sino ba ang may intensyon para pabagsakin ang Marcos administration? 'Di ba? Sino bang may intensyon para atat na atat maagaw ang Malacanang? Yun 'di ba? Anong kulay mga damit nila nagrarally sa liwasan? 'Di ba? Grabe. Kung saan-saan. Lahat sila ganun. 'Di ba? Ang hirap itong mga tao na ito. Alam nila kasi talong-talo sila. Hindi nila makuha ang gusto nila, kaya nag-amok na sila, mga kababayan. Malas lang nila kasi. Yung mga nagrarally sa Luneta, yun po ay laban sa mga korupsyon at panawagan sa Pangulo na sugpuin at ikulong. Yun ang intensyon nila. Even the pink. Sa mga pink, mga kababayan, si Ugi Diaz. Wag hilingin na mag-resign ng Pangulo. Because alam nila, nakikita nila, si PBBM ay magaling mamuno. Hindi naman balasubas na tao. Hindi naman nagmumura. Kundi ngiti lagi ang nakikita mo sa mukha niya. Kahit sabi mo, inis na inis ang Pangulo, pero never nyo na makikita na nagagalit yun. Makita nyo magagalit yun pag namula yung mukha niya. Yun. Pero kahit namula ang mukha niya, still pa din ang yung kalmado masyado ang Pangulo. Police said 300 to 400 people could have been harmed had the group not been stopped. Ayun. You see? Yan ang itong mga tao nito, ewan ko. Ayan Filipino-Chinese. Isang abogado. Sabi na nga ba pag sinabi mong Chihuahua, sigurado ka dyan talaga. Mga lahing komunista. Di ba mga bes? Saan kayo makakita ang ganyang klaseng mga tao? Hindi mo makuha ang gusto mo, tapos magugulo ka? Kawawa kayo. Swerte nyo, pag hindi ako ang Pangulo, kundi pulutin kayo sa kangkungan. Sabay ganun.
Hindi naman, wala naman akong plano magpangulo, guys. Wala akong kapasidad. Ay. Oh, 'di ba? Buti mabait ang pangulo. Ha? Puro due process lang ang alam niya. Ay, ayun ang nararapat. Oh, 'di ba? Ayun ang nararapat eh. Hindi tulad ni Digong isang mo lang patay ka. Oh, 'di ba? Hindi naman maganda 'yun. Hindi magaling na pinuno 'yun pag ganun. Talo mo pa si Hitler. Oh, pag ganun pala di maubos lahat ng Pilipino pag kinitil mo lahat. Kunting pagkakamali, kitil. 'Di ba? Tulad sa EJK ilang libo yung natsugi. Di kayo naloka. O ito pa. So yun, may pinos ang Philippines Defense Forum Forces. Forces Forum. Sinabi po doon, ang nag-founder daw doon sa kaguluhan ay isang Filipinos-Chinese at isang abogado din. Ngayon, mayroong pinos dito, si Glenn Chong. Ito, mga kababayan, ano bang sinabi dyan? Unfortunately for him, his black-clad Maisog forces failed miserably in their mission. Yes, nag-failed talaga sila. O, ito yung sinabi ni Glenn Chong sa kanyang post. O, ayan po yung sinabi niya 21 hours ago. O, sabi ni Glenn Chong, lusob na. Maisog rallies marching towards Mindiola. From Liwasang Bonifacio, nasa likod nila kami. You see? You see, mga bes? Ano po ang komento nyo dito kay Glenn Chong? Okay? Ayan ito yung mga litrato. Tapos, pinos pa ni JJ Asido. Duta yan. Ito. Troublemaker talaga pag mga Chinese Hindi naman siguro lahat. Ayan ito pa. See? In Minjula, Marcos resign, sabi niya gano'n. Pero ang masaklap, hindi sila nagtagumpay. Di ba? Ayan si Glenn Chong. Kunwari ganyan ang style niya, bulok. Tingnan mo yung mga kabataan nasa likuran niya. Tama yung sinabi niya sa post niya. Nasa likod lang nila kami. Doon pa lang may laman yung sinabi niya. Lusob na. So, ibig sabihin, pag sinabi mong lusob na, attack. 'Di ba? Kung totoo po, yung nakasaad doon na Filipino-Chinese at abogado. Kayo na pong bahala mag-isip, mga kababayan. Ano po ang kapalagayan nyo? Ayan. 'Di ba, mga bes? Tingnan nyo yung mga nagko-comment. Panagutin sa batas ang buisit na Glenn Chong, sabing gano'n, ayan, pasimuno ng gulo ang mga nasa Mindiola at nanakit ng mga pulis. Siya nga yung binabanggit ni Yorme na abogado. Pag ito totoo, dapat ito makulong itong tiyunggo na ito Ikulong na ang mga yan. Panggugulo lang, alam na mga yan. Utak gangster. Di ba? Ako, ang tingin ko lang doon kay Poncio Pilato, gangster naman talaga yun. Tingnan mo yung pag-uugali. Hindi makuha ang gusto? Nabigo sila, napabagsikan ng Marcos admin. Ayan, ang ginawa nila ng gulo. Ito naman si Hunyango. Pulpul na Chubby Chingson. Hinikayat pa mga kabataan. Dinamay pa. Si Raulo talaga Baka siya ang isa sa mga nagpundo niyan Nanawagan pa. Dapat talagang kasuhin. 'Di ba? Ayan, galit daw sa buaya pero yung t-shirt niya may buaya. Kasi yung sinuportahan niya buaya. Ayan dapat doon ka China manggugulog Glenn Chong inchik. Beho ka ba? Huwag dito sa Pinas, isa ka sa nagpapagulo ng gobyerno. Isa rin ito mga kababayan. Hindi lang nabigyan ng pwesto nagwawala. Sayang utak nito. Nilamon ng uud. Dahil sa pagkagahaman. Kaya nga kung totoo man yan, mga kababayan, isa lang intensyon nito Pag napababa si Pangulo, siyempre may pwesto sa gobyerno yan Pangarap niya yata magiging Comelec chairman Hindi lang nabigyan ng pwesto.
So, I think, hindi siya talaga qualified. Baka mayroong nakita sa kanya. You see, mga beswa. Oh. Ayan na, Yorme, damputin na. Oo, lungkot ng mukha ni Glensong. Aha, sawi daw sila. Sawi talaga. Field. Lumayo pa. Desperado. Explain this. Jerry Grecio. Ulihin at kasuhin. Tingnan nyo. Sinugod ng netizen ng kanyang page. Yari ka, boss. Kayo pa si Muno Gulo. Oh, di ba? Malakas talagang loob mo eh. Yung isip mo, sino ba ang sa likuran ng panggugulo? Sino bang may intention na sirain ng pangulo? Pabagsakin ng pangulo? Sige nga. Oh, 'di ba? Sila na rin 'yun. Para sa akin. No, parang ang dating sa akin ganun eh. Oh, 'di ba? Oh, ito pa. Oh, kahapon sa mga nagrarayot. Oh. Yung mga ibang kabataan doon, ito yung nanay. Nangiyak-ngiyak. 'Di ba? Oh, nakikiusap kay Yorme. Sabi ng abante, ayan oh. Ermat ng dalawang dinakip sa rally. Hindi naman pwede yan. Oh. Hindi pwede yan. Managot yung mga anak mo. Walang disiplina. Bayaran. Buti nga yan. Ikulong nyo muna. 25 years old kasi yung mga anak niya eh. O ito pa. Nakita nyo yan? Si Philip Salvador. Supposed to be doon sa mga DDS. Pero anyari. Ba't nadyan po siya sa Lunita kahapon? Ayan o. Oh, balimbing talaga ito eh. Kung bumana, takala mo kung sino. Tingnan mo dito. Sabi ng Philippine Defense Force Forum, bumaliktad o naligaw. This DDS showed up at the trillion peso march in EDSA instead of DDS rallies at Camp Aguinaldo or Liwasang Bonifacio wearing a white shirt under a jacket. At least he was sober. Ayan, enough not to shout his usual bring him home. Yan ang lagi niyang sinisigaw eh. Yan, si Philip Salvador. Paipal. Di ba? Sobrang ipal nito. Oh, sayang, iniidolo ko pa naman ito. Pero nako, mula nung pumasok sa DDS, sorry ka na lang. Ito pa. Oh, ayan, yung mga kampo ng DDS. You see guys? Oh, ayan oh. Sabi dito. Oh. As of 11 AM, this is the situation at DDS People Power Rally at Camp Aguinaldo organized by retired Generals Orlando De Leon and Romeo Pukis. Senator Amy Marcos, who announced yesterday that she would join the rally, has not yet appeared, not have other prominent DDS influences, politician. Si mga ibang retired general na mga DDS, mga sir, nagtagumpay kayo. Nilalangaw ang rally nyo, mga ugok. Sayang yung pagka-retired general nyo, hindi nyo ginamit. Kumakampi kayo sa masamang tao. 'Di ba? Sa Tukhang Queen. Ano? Di lalo kang nakalbo, umpyong. Ako ang nagwagi, DDS ang sawi. Ano? Nga. Ito yung mga highlights. Ay, oh my God. Ang daming bangaw, mga beshwi. Agay. Ay, Diyos mio, Maribar. Talagang sinusuka kayo ng tadhana. Kami ang nagwagi at ang DDS ay sawi. Ito pa. Agay. I think na pakita ko naman sa inyo yan. So, tingnan nyo to guys.
Itong dalawang babae na ito. Ayan, sabi nung tatlo na ito, Mare, hindi yata tayo hindi yata tayo magtatagumpay ngayong araw. Sabi naman ng isa, oo nga. Ano ang desisyon mo ngayon? sabi ng isa, uwi na lang tayo, Mare. Sabi naman ng isa, oo nga, pag ilang beses natin ito, tinangka agawin ng Malacanang. Pero wala tayong sapat na power. Sabi nung naka-orange, oo, ang kilikili power lang mayroon sa atin. Oh my goodness. Natatawa talaga ako. Ay. Biro mo, nag-uusap-usap sila. Oo nga, parang nakakahiya. Sasabihin na naman ng mga loyalist, puro langaw lang. Puro langaw lang kasama natin. Ay. Di ba? Oh my God. Tapos natingnan mo itong isa. Tawa siya nakangiti lang eh. Sabi niya, okay lang yan. Alam naman natin hindi tayo sabi nung isa, okay lang yan. Wala, hindi naman tayo magtatagumpay. Oh my goodness. Sabi naman nagsiselfon. Okay lang. Basta ako may Gcash. May bayad eh. Ay my goodness talaga mga DDS. Kami ang nagwagi, DDS ang sawi. Ay my goodness. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Ay ako, hindi ko talaga maiwasan matawa oy. Oy mga DDS, umuwi na kayo oy. Huwag na kayong babalik. Wala na kayong balikan. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.